A blessed day mga ka-truth seeker! Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes. That we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology, the study of salvation po tayo. Good works saves is an error, part 11. Reasons why good works saves is error. Napag-aralan po natin sa Good Works Saves Error Part 10 na para maunawaan natin ang James 2, may siyam na punto na dapat tayong maunawaan at na-discuss na natin ang 4 na puntos. Ito ay ang unang dapat nating maunawaan na ang kaligtasan ay nagsisimula sa for love at election ng Diyos, hindi sa good work natin. Pangalawang dapat nating maunawaan na salvation belongs to the Lord. Walang good work natin, faith natin, at repentance natin ang makakapagligtas. Pangatlong dapat nating maunawaan ang salvation is all of God. It is walang participation, walang cooperation and contribution natin para tayo ay maligtas. Ang tanging contribution natin is to sin and sin. Pangatlong dapat nating maunawaan salvation is all of God. Na-explain ko nga sa inyo. It is the electing love of the Father, the redeeming grace of the Son, the regenerating power of the Holy Spirit that saves us. No more, no less. Ang faith repentance ay bunga na lang ng tatlong ito ng pagkaligtas natin na ginawa ng Diyos. Continuation po tayo na ating pinag-aralan. Bakit ang James 2 ay hindi nagtuturo na ang good work ang makakapagligtas? Panglima po na punto de vista. Dalawa lang po kasi ang klase ng tao, regenerate, save, na dinadaluyan ng living faith at good work. At number 2, unregenerate, unsaved, na dinadaluyan ng dead faith at dead work o madalas kasamaan. Sa James 2:1, napakalinaw po ng tinuturo ni Pablo. Dalawa ang tinutukoy niya dito, regenerate, unregenerate. Regenerate, ligtas na, unregenerate, hindi ligtas. James 2:1 mga kapatid ko, ang linaw po, regenerate ang kinakausap niya dyan. James 2:1, huwag magtatangi sa tao, sabi ni James. Kayo mga regenerate. At huwag magdi-discriminate ng kapwa-tao. Yamang sila ay born again na, by the power of the Holy Spirit, huwag kayo magtatangi. Born again na kayo regenerated na kayo Yun yung pinupunto. James 2-3. At nang sabihin ni James na, mga kapatid, kung kayo ay nagtatangi, nagdi-discriminate ng mayaman at mahirap, kayo ay hinahatulan ng kautusan. Meaning, kayo ay under the covenant of works pa. At hinahatulan kayo ng gaya sa isang suwail o unregenerate. O napapatunayan, pruweba, ebidensya, na kayo talaga ay, unregenerate pa. At ang mga nasa ilalim ng covenant of works ay kinakailangan perfectly sumunod sa kautusan. James 2:13, James 2:10-13. Basahin niyo rin po ang James 2:9. Punta po tayo sa James 2:14. Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya ngunit walang mga gawa, makakapagligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan. Anong pinupunto diyan sa James 2:14? Kung ang sino mang nagdedeklarang siya ay regenerated, saved na, at may pananampalataya siya pero walang mabuting gawa, ang pananampalatayang pinagmamalaki niya ay dead faith dahil dead pa ang spirit niya. So dead work din ang bunga nito. James 2:17. At ang salitang makakapagligtas ba ang pananampalataya na walang gawa? Ang kahulugan nito ay kung sila ay unregenerate, unsaved, ang faith nila ay dead faith. At ang dead faith na mayroon silang mga unregenerate ay walang saving virtue. So dahil dead faith, so walang bunga ng mabuting gawa. Yun yung pinupunto dyan ni James sa James 2:14. Ito ang ibig sabihin ng James 2:15-17 kung babasahin nyo. Kung ang ugali ng iba ay baliwalain ng mga kapatid na walang maisuot na damit, at hindi pakainin ng mga nagugutom na kapatid. Proof lang ito na we are unregenerate. Dahil ang bunga ng regeneration ay faith
and love in action, good work. 1 John 5:1, 1 John 4:19. Ang unregenerate at dead spirit, in spirit, ay dead din yung faith nila. At, of course, dead din yung good work nila. James 2:17. Yun yung pinupunto dyan sa James 2:17. Sa James 2:18, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Anong pinupunto ni James dito? Meaning, kung pananampalataya lang ang mayroon ka, at walang kalakip na mabuting gawa, then tanda lang yan na ikaw ay unregenerate, unsaved pa. Tuloy natin yung James 2:18. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Ano pinupunto ni James? Meaning, sinasabi ni James na ako bilang regenerate, saved na, ay ipapakita ko ang faith at good work. Faith kalakip ang good work, na bunga naman ito ng regeneration kasi 1 John 5:1, Ezekiel 36:27. Sa James 2:19, ikaw ay sumasampalataya ng Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Anong pinupunto sa James 2:19? Sinasabi ni James na sinasabi mo ikaw mananampalataya. Ang diablo man ay nananampalataya rin may Diyos, pero walang mabuting gawa. Sign niya na ikaw ay unregenerate, unsaved, katulad ni Satanas, na dinadaluyan ng dead faith. So dahil dead spirit, may dead faith ka, at yung dead faith mo ay dead work din. Yun ang pinupunto ni James sa 2:19. Sa James 2:20, dapat ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Meaning, ikaw na taong walang kabuluhan, unregenerate, dead in spirit, ang iyong pananampalataya ay dead faith. At ang dead faith ay nagpo-produce ng dead work. So walang bunga na mabuting gawa o baog ang iyong pananampalataya. Pang-anim na dapat nating maunawaan dito sa James ay ito. Ang justification by work ay tumutukoy sa justification before men o pagiging inaring ganap sa harap ng tao in time. Ang justification by work ay ito, mga kapatid. Ito ay tumutukoy sa justification before man. Ito ay pagpapatunay, pagpapakita, ebidensya, prueba sa harap ng tao na si Abraham ay talagang regenerated, genuinely saved na. Ang mga katagang ipakita mo, patunayan mo, i-justify mo, at ang ipakita mo, patunayan, i-justify ko sa iyo, nakikita nyo, napapatunayan nyo, na-justify nyo sa harap ng tao, James 2:18 at James 2:24 ay tumutukoy sa justification before man, justification before God, justification by works. James 2:21, was not Abraham our father justified by works? Meaning, si Abraham ay napatunayan regenerated, saved, dahil siya ay may living faith. At ang living faith na ito ay nagbubunga ng mabuting gawa at ito ay pag-aalay ni Abraham kay Isaac bilang handog na alay sa Diyos. James 2:22, sabi diyan, nakikita mo na ang pananampalataya gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. Meaning, ang mga regenerate, saved ay nakikitaan ng faith. 1 John 5:1, kalakip ng mabuting gawa. Ezekiel 36:27, at kapag ang faith ay nakikitaan ng mabuting gawa, ang faith na mayroon ang regenerate ay saving faith, living faith, perfect faith. James 2:23, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at binilang na katwiran sa kaniya ito. Meaning, itinuring binilang na katwiran ito kay Abraham dahil si Abraham ay nanampalataya. Kalakip ang pananampalataya ay mabuting gawa dahil siya ay regenerated na. Ang regeneration ay bunga na lamang ay pananampalataya at mabuting gawa. James 2:24. Malinaw po yan. James 2:25, si Rahab ganun din. Ganito rin si Rahab na patutot harlot. Siya ay naring ganap na justify, na patunayang regenerated sa pamamagitan ng faith plus good work. Basahin nyo na lang po, mga kapatid. Ano ang pinupunta natin? Relevance po natin pinag-aralan. Kapatid, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Yung faith po na living faith ay nagpo-produce ng good work. At ang living faith po na ito ay nag-uugat sa regenerated spirit natin kasi ligtas na tayo. Summary statement po ng ating pinag-usapan, justification before God comes through Christ's work, while justification before man comes through man's work. To unlearn error, spread the truth, you may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Good day and God bless.